plus 6p equals 8. Ito madali lang to, kahit titig method na lang eh. Char. So ito ay, anong gusto mong gawin natin? Gawin natin ulit lahat. Pagod naman ako nun. Logi ako. Anyway, sige, gawin natin lahat. Anong grade yan? Grade 9 to eh. Sa factoring muna. Kasi factorable to. So, lipat mo tong 8 sa loob. Magiging p squared plus 6p minus 8 is equals to 0. Ngayon, dahil p lang naman to, pwede mong pag-iwalayin yan as tag-isang p equals 0. Pupunta tayo sa to. Parang mali yata, dapat yata minus to. Pwede ba siya? Hindi siya pwede, pa siya factorable. Dapat plus, dapat minus to. Minus na lang natin para maging factorable siya. Ay lang. I-minus ko na, ginawan ko na ng paraan. Wala na kayong magagawa. Okay. Ngayon, pupunta tayo sa plus 8. So, meron tayong plus 8, yung constant. So, dahil positive yan, dalawang positive or dalawang negative yung factors. Pero dahil nga yung middle term mo is positive 6, ito yung gagamitin mo dapat na factors, dalawang positive. So, yung positive 8, pwede siyang 1 times 8, pwede siyang 2 times 4. So, pag inad mo to, magiging 9. Pag inad mo to, magiging 6. So, ito yung magiging factors na gagamitin mo, which is 2 tsaka 4. Oo, kailangan yun. Hindi tayo mahirapan. Mautak tayo eh. Yan. Ang ibig sabihin, titig method na lang. Kung ayaw mo ang titig method, edi equate mo sa 0 yan. Tapos yung p plus 4, equate mo rin sa 0. Then transpose mo lang, magiging p is equals to negative 2. Tapos yung isa is p is equals to negative 4. Ayan na. Okay. Ngayon, ito rin sa factoring, nakuha na natin yung roots. Punta tayo sa, ano ba mas madali? Completing the square. Ito na lang ang ilagay. So, completing the square. Bumalik na kayo sa estate. Susunod na ako ng pag-up sa investigation ng data. So, same given. P squared plus 6p is equals to negative 8. So, okay na yan. Kasi napag-iwalay na natin yung variables tsaka yung constant. So, ngayon, gawin natin itong perfect square trinomial wherein kailangan mo yung formula na b over 2 tapos may squared is equals to blank. Kailangan mo yan. So, ibig sabihin magkakaroon ka ng p squared plus 6p plus blank is equals to negative 8 plus blank. Kung ano yung nilagay mo sa blank, ganito yung ilalagay mo dyan. Dito ha. O, ano ba yung b natin dito? Yung b natin, etong 6. Yung katabi ng variable na hindi squared ha. So, 6 divide 2, magiging 3. So, ilalagay mo yun dito. Pag pwede i-divide. Then, ang 3 squared, magiging 9. Okay? Then, dahil 9 yung nilagay natin sa space, nalagay mo to ng 9. Nalagyan mo to ng 9. Ngayon, ito ay perfect square trinomial na wherein ang factors niyan ay kung ano yung nilagay mo dito sa may squared. So, dahil positive 3 to, yung partner nito is positive 3, then squared. Which is equals to negative 8 plus 9 is positive 1. Integers ha. Happy pala. O, diba? Sabi ko sa inyo eh. Nagiging mathemagician na tayo. O, p pala yung variable natin. Ngayon, square root natin both side. Maka-cancel na yung squared. Ito magiging p plus 3 is equals to positive negative 1. Namali lang tayo ng variable doon. P pala yung ginagamit natin. Sanay sa x eh, no?
So ngayon, tandaan kapag nag-extracting the square root, laging may plus minus ha. So transpose mo lang si 3, magiging plus minus 1 minus 3. Wherein, yung p natin, may dalawa tayong sagot. Yung una is 1 minus 3. At yung pangalawa naman is negative 1 minus 3. Which is negative 2. At yung isa ay negative 4. Which is same siya sa factoring. Okay? Papunta tayo sa quadratic formula. So, sa quadratic formula naman, same process lang naman yan eh. Charot. So, sa quadratic formula, so may ABC ka na. Ito nang gamitin natin. Kasi naka-standard form na. So, meron kang A, B, at C. Yung A natin is 1. Yung B natin is 6. Yung C natin is 8. Kailangan lagi naka-standard form ha. Bago ka mag-substitute. So, punta ka sa formula ng quadratic. B squared minus 4AC all over 2A. Then, substitute mo lang. So, yung B natin is 6. Magiging negative 6. Plus minus. B squared is 36. Gets na yan. Wala tayong space eh. Wala tayong space eh. Minus 4. Ito ay 1 times 8. Over 2 times 1 is 2. So magkakaroon tayo ng negative 6. Lagay ko lang sa taas. Plus minus square root of 36. Hindi nakikita. Negative times positive is negative, di ba? 4 times 8 is 32 over 2, which is magiging negative 6 plus minus 36 minus 32 is 4, at ang square root ng 4 is 2, di ba? So tunan natin yan, direkta na natin. So magkakaroon tayo ng dalawang roots, which is yung una is negative 6 plus 2 over 2. Tapos yung isa is negative 6 minus 2 over 2. So pag inad mo to, magkakaroon ka ng 4 over 2. Negative 4 over 2, which is negative 2. Tapos yung kabila ay negative 8 over 2, which is negative 4. Integers na lang yan. Ayan na. Mga 3 ways to solve, no? Si Jim nagpalit na ng ulit. Paano ba ma-inlove? Sige, bahala ako. Break na tayo. Okay na? Masaktan. Okay ka ba? Okay ako. At mag-move on. Hindi ko iiyakan yun, no? Never. Okay ako. Sunday, 2 p.m. on GMA. Ulti.